notice. Opo. Ni-notify ba ako, o kung Dante, pasensya ka na, ikaw naman kanya, matagal na rito, ibigay na natin sa mga iba yung Para committee mo. magkaroon naman ng chance sa iba. Sapagkat ikaw ay matagal ka nang naglingkod sa sanay na sanay ka na dyan. Oo. Pwede ba kanya ibigay na natin sa iba para naman yung iba ay makinabang din Oo. kung pag-uusapan ay kasanayan sa pagkikipag... Yun. Tama naman. Kung ganun sana. Opo. Di ba? Opo, oo. Hindi nga kako Paano mo kayo humatol kayo ng kawalan ng due process. Paano yung nangyari biglang sumagot yung... Doon sa sumingit yung biglang Dan. sumingit yung Congressman Dan Fernandez. Opo. Bakit? Ikaw ba kanyang iniimbestiga rito? Hindi naman niya ikaw iniimbestigahan dito. Bakit? Tama, yun ang sinabi niya. Oo. Isipin mo naman klase. Wala man lang siyang sinabi, Mr. Chair, may I be recognized? Hindi ganun Bigla siyang sumagot Oho. Mr. Chair, hindi naman siya yung Bakit ikaw ba iniimbestiga rito? Oho. Ibinibigay yung halimbawa yung sarili. Anong klaseng proseso ito? Ginagamit ko yung sarili ko na paghalimbawa na wag nilang gagamiting dahilan yun sa totality of evidence sapagkat ganun din ang nangyari sa akin. Opo. Anong klaseng pagdidebate magkakaroon kami pagka puro ganyan ang usapin? Oho. Kaya biglang ni-resist ni Kong Joel yung tagpo na yun, Kong, di ba? Pagka ako ang may manggugol, pinupukpok Opo. yung So, yung continuity, yung paano ba? Yung tuluyang pagpapaliwanag, nagkakaroon ng interruption Kung minsan nabibitin yung mga ano ba yung bakit? At saka alam mo, napuputol yung pinuputol Pinapatay yung mic. Opo. Kapag nagsalita sila at gusto kong magsalita, wala nang power yung aking mic. Oho. Ayun. So, yun pala yung tagpo na yun, Kong, na nag-break at saka kayo pumunta doon sa harapan. Yun na pala yung ipinakikita natin kanina. Oo. Ayun. Kaya ako pumunta doon. Oho. Kasi yan Pinapaliwanag ko kasi break Opo. Kasi alam mo, ganun ako Gusto kong ipaliwanag para magkaintindihan kami. Hindi ako nakikipag-away. Oho. Kasi yun pong tagpo na yun, Kong. Wala doon sa live Pagka nag-break kasi, automatic cut din sa air Oo. Kaya hindi ho napapanood ng tao kung ano yung nangyari na yun Kaya nagtataka sila, ano ba, meron ba niyang ganun? Off-cam na... Pero sinasamantala ko yung pagkakataon para ipaliwanag ko yung aking posisyon. Alam nyo naman ako, hindi ako nangaaway. Sinasabi ko, pinapaliwanag ko. Kaso, yung isa may laman na pala. Galit pala sa akin dahil kinausap ko raw yung mayor. Malay ko naman. May kinikim-kim na palang sama ng loob. Talagang ginagano niya. 3 beses Hindi mo dapat kinausap yung mayor na yun dahil kalabang ko yun Ganun ang niya. At saka mabalasik ang niya, ang Pwede salita. pa lang, hindi lang out of order yun. Diba? Pero dinig ng chairman. Dinig na ni JJ, kaya alam nila. Kaya pala hindi na kumibo si Kong JJ tsaka si Kong Chuba doon sa kanya ipinupunto. Wala nga sa Wala palang usapan. kinalaman doon Walang sa kinalaman hearing. doon. Kaya pala umalis na lang kayo. Umalis na lang ako. Kaysa mapikon pa ako Oho. Yun pala. At least tayo, ay malinaw. peacemaker tayo. Opo. Huwag lang tayong ginugulo ng ganun. Huwag lang tayong binabas. Wala lang bastusan. Oho. Kasi lalo sa iba, akala nila, meron kasi ilang social media account. Siyempre, hindi naman lahat ay mapipiho natin kung ang kanilang punto naman, para bagang kayo ang nanggugulo doon sa naging pagdinig. Kasi ini-insert nyo yung punto na dapat lumutang Kong Pero ikaw ba, nung nakita mo, napansin mo bang ako ng gugulo? Ay, hindi nga po. Procedural yun. Dapat reglamento yung pinag-uusapan Baka si Nelson, napansin niya na talagang nanggugulo talaga si Kong. Ang ginamit nilang punto, Kong, yung binanggit ni Kong Ray Acop na Kong Dante, kung ganito ang mangyayari, baka may deklara namin kayo na parang out of order ba yun? Parang may ganun atang yung tawag sa pagdinig. Yung sinabi ni Kong Acop. Hindi kasi ayaw nilang magpatuloy ako ng pagsasalita. Opo, oo. Ayaw ko na rin magano na baka mag-away lang kami. Kaya uminto na lang ako. Ayun, oo. Kaya, yun pala yun. Anyway, at least ngayon ay malinaw, Kong, yung bagay na yan. Pero saglit lang, Kong, higop muna kayo ng nihanda namin kape, pampalubag, yan Pampacool down. Pampacool down. Sabi nga ni Enrile. Senador Juan Paul Enrile, kailangan na natin ngayon ay cool down. Ito muna. Pampacool down ba ito? Yes po. Walang laman yan. Walang kalasan kasi. Tanggapin lang muna namin ang mahalagang report. Balik bansa na po ang Pangulong Bongbong, matapos ang produktibo daw pong working visit sa UAE. Live report mula kay Eden Santos. Then, Maya Pagat Panapon.
pahayag daw pong yun ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo ay national threat. Bantaro po sa matataas na leader ng ating pamahalaan. Paano bang pagkakasabi no? Kasi hindi ko naman masyadong nabasa at saka hindi ko nakita. Ano yung eksaktong sinabi niya? Ang sabi niya, kung ako ay mapapatay, kumausap na ako ng tao, Pag sinabi mong mapapatay, may paplanuhin ba siyang patayin? Ganon. parang yun po ang contention ko. Parang meron din... Linawin nyo kasi kung siya ay talagang paplanuhin na papatayin, yun ang sinasabi niya. Opo, kung siya daw anya. Sino magpaplano? Yun po ang hindi niya pinaliwanag. Basta yun lang po ang pagkakabanggit niya. Kung siya daw anya ay mapapatay, ay kumausap daw siya ng tao na papatayin din ang Pangulong Bongbong, First Lady Lisa, at saka si Speaker Martin Romualdez. Ayun po ang pagkakabanggit niya. Ngayon, ang reaksyon po ng marami, pati mga ng NBI, DOJ, Executive Secretary, ayun daw pong pahayag na yon ng pangalawang Pangulo ay isang pagbabanta, national threat daw po yun, national, ano daw po sa national security. Halimbawa, sinabi ni Jen sa'yo, Opo, Nelson. ay ni Nelson. Opo. Jen, sabi niya, pag ako ay pinatay, okay, naghanap na ako ng makakatulong sa akin Para ako'y parigan. para ikaw ay patayin ko at saka lahat ng kasama mo rito sa Net 25. Okay, oo. Halimbawa, sinabi niya yun. O di, ang gagawin mo, kinakailangan bantayan mo yung buhay ni Nelson. Opo. Magiging mapanganib lang ang buhay mo, na magiging malalagay ka sa panganib pag napatay si Nelson. Napatay si Nelson, oo. Kasi sabi niya, pag ako napatay, siguradong idadamay kita. May maghihiganti. May kalalagyan ka rin at pati yung mga kasama mo sa Net 25. Okay. Anong gagawin mo? Abay, gagawa kong lahat ng paraan para wag mapatay si O Nelson. yun, parang wala kang threat. Ganun. Di ba? Pero, Alam mo, sa totoo lang, yung... Alam mo, hindi ko alam kung ano ang nasa damdamin ngayon, kung gaanong struggle, Opo. kung gaano ang dinaramdam ng Vice President sa nangyayari sa kanyang opisina ngayon. Oho. Tingnan mo na lang kailangan nating lagyan ng perspektiba ito. Hindi ganun kasimple na ipaliwanag yan. Akala mo magkukomment tayo ng ganun-ganun lang. Yun ang nga po ko. Oho. Tingnan mo ano ang pinag-uusapan natin dito? Di ba confidential fund? Opo. Oh. Ilan bang, nakuha ko na yung bilang ng ahensya Ganun po. Oo. Na pinadalhan ng ano. Kasi kung notice minsan, of disal, ano. kung Opo. minsan ay sabi ng chairman, 1 minute suspension. Opo. Hindi 1 minute yun, kung minsan 10 minutes yun Oo, mahaba-haba So wala po. naman akong ginagawa. Pupunta ako sa mga representative ng COA. Tatanong ako. Hanggang sa makuha ko, yung bilang pala ng mga ahensya, mga opisina na commonly na binibigyan ng confidential fund mula sa panig ng national government agencies. Yung NGAs, opo. Oo, kasama na dyan ang opisina ng Pangulo, Opo. 55 agencies. Okay. 55 na opisina. Okay, oho. Okay? Doon naman sa panig ng GOCCs, ito yung Government-owned controlled corporation. government-owned and Yan, controlled opo. corporations, Oho. 5. Ang may confidential fund. Oo, ilan na yon? Di 50, 60. O, 60. 55 plus 60. Sa panig naman ng LGUs, ito yung mga local government units Opo. na nandyan ang mga opisina ng gobernador, ng mga mayor, Yan. 500 ang nabibigyan. So, ilan ang total natin ngayon? So, 560. Oo. Oho. Ngayon, tinanong ko, sa pangkaraniwang bilang na yan, na nabibigyan pala ng confidential funds, Opo. ilan naman ka kung porsyento dyan ang nai-issuean ng COA ng audit observation memo? Di Di ba? Out of 560 na. Kasi ang opisina ng Vice President na-issuean ng audit observation memo. Na-issuean ng notice of disallowance Opo. O ilan dyan ka ako sa bilang na yan? Sabi nung kanilang director, Sir, very safe po, 60 to 70% nabibigyan ng audit observation memo. Marami rin pala. 400. Kung out of 560, mga 400 plus. Nung ginagkinuwento ko, mga 376 Di almost 400 nga. Okay. Parang ganun. Oho. So, sabihin na lang natin, very safe, 350. Yan. Ang na-issuehan ng audit observation memo.
bakit naman kaisa-isang opisina ng ano? Bakit ikaw lang ang tinugis? Aha. Ba't ikaw lang naman ang tinarget? At buong puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo? Paano yung 349? In layman's term, Kong, ano ba yung audit observation report? Sino ba yung inisyuhan yan? Ang ini-issuehan ng COA, yung halimbawa, initially may nakitang mga bagay-bagay na may pag-aalinlangan sila na baka yung ng pera ay hindi nagastos doon sa kanyang kaukulan. Maring nagastos pero kulang halimbawa ng dokumento. Papeles. Halimbawa, yung pumirma, bakit hindi yun? Halimbawa. O kaya yung papel, bakit doble yung ganito? Bakit mali yung number? Kailangan siya sa atin. Kaya nga ang tawag, audit, observation memo para magpaliwanag ka. Okay. Maliwanag Ngayon, po. nasa estadong ganon yung opisina ng Vice President. Ang sinasabi natin, 350 pala ang pangkaraniwang average ng nai-issuehan ng audit observation memo. Bakit tanging ikaw lang? Office of the Vice President lang Oo. ang ipinatatawag. Kung tutuusin mo, Vice President ka. Pagkatapos, ang kabuuang puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo. Pagkatapos yung tatay mo na dating Pangulo, nag-organize ng Quadcom at ang subject matter yung tatay mo. Oh. Sa mga tweet, kayong dalawang mag-ama ang talagang tinarget. Ano sa palagi mo ang nasa loob niya? At meron siyang sinasabi noon na talagang, ngayon, lumilitaw ngayon, tingnan mo, lahat ng kanyang mga kung usigin nila, yung pagtatanong, alam mo, ako nagtataka, sa uri ng pagtatanong, nandun ako parang iniisip ko ngayon, kami baka ako ay gagawa ng isang panukalang batas kung anong klaseng ballpen ang gagawin pagpirma kapag ikaw ay pumupirma ng mga reports na yung tungkol sa paggasta ng mga pondo. Kailangan ba specified yung ballpen? Kulay asul daw na. Kailangan ba kulay asul, kulay berde, kulay itim? Magsasabatas pa tayo ng ganito? Kasi identified daw sa isang tao yun kung yung klase ng ballpen na yun katakot-takot na hypothetical questions. Kaya nag-raise ako na sabi ko, pati ba naman ako sa kulay ng ballpen at saka sa ballpen na gagamitin kung felt tip o kung fountain pen? Ano bang panukalang batas ang gagawin natin? Ako yun, na-withdraw raw yung 125 million. わかってるよ受験は孤独で苦しい道だと Ano bang pag-uusapan natin? Kung paano winidraw o paano ginasta ang pera? Nawawala na doon sa focus Hindi, Pati yung pagbubuhat ng pera, tinawag yung land bank. Sa land bank naman hindi po kami... bawal po kami tumulong dyan. Yung kasi guardia namin, hindi po sinabi pwede. kasi nung isang staff na tinulungan naman po kami ng para bang pinalilitaw nila, hindi nyo winidraw kasi hindi nyo kayang buhatin. Ang sabi nung, nagpahiram lang po sila ng trolley, at saka isa po sa guardia, tinulungan lang naman po kaming magbuhat para maisampa po sa sasakyan. Dalawa po kami sasakyan ang ginamit namin. Aba, dumating ang land bank doon. Talagang pinagdiinan nila na Hindi ay totoo. hindi po ano yan. Bawal po sa amin yan. Sapagkat bawal po kanya sa simulain, ha? Humipo niya doon sa bag. Bawal po pala sa guardia yun. Teka muna nga ako. Ano baka ako yung kabawal-bawalan nga ako? Na halimbawa, tumulong ka man lang na nakikita mong hirap na hirap bigla ka lang umano na binigay mo yung isang kamay mo para lang makatulong. Napakalaki bang kasalanan yun? Diba? Sumingit naman yung kumari nyo. Hindi ko nga malaman kung kumari ko pa ito. Akala ko, kaya siya nag-intervene para suportahan ako. Ay, sabi. Pati ba naman yun, kakalabanin pa ako, kaya natawa ako sa kanya. Hindi po pwedeng gawin niya. Sapagkat alam mo, pag yung atensyon ng inahati, baka mamaya may pumasok, may mga hold up, kasalanan ni ganito. Kasalanan ng guardia niya kung tinulungan yun Ngayon, makakapagporma ngayon ng opinyon ng taong bayan. Ganito na ba talaga? Bakit ka mag-speculate na may mga hold up? Ang sinasabi ko, nakita mo lang na nahihirapan, tapos gumanong ka lang ng konti. Bakit ba buong panahon mo ba, buong atensyon mo ba, buong lakas mo ba, ay ginamit mo para ikaw magbuhat noon, hindi tumulong ka lang na igano sa pag nahihirapan yung isa?
Baka daw kasi may mawalang pera doon ko. Doon sa Ibintang bangko, sa gwardiya. sa pag- Ang sinasabi natin, yung common experience, Ay, opo. alam mo, Pilipinong Totoo yun. ugali ka ako ito eh. Totoo. Yes. Mas maniniwala ako doon sa sinabi niya, kesa ka ako sa sinasabi mo, Madam, pasensya ka na. Oo nga. Sapagkat wala ka, o palagi mong naging bawal nga, tinatanong kita, bakit nga? Oo. Ganun po talaga. Naintindihan ko, ginawa mo. Paano nga? Hindi ka na ba makakapag ano man lang yung nakikita mong medyo nagkakaano na, ginanon mo lang? Ang laking bagay ba? Kasi yung bangko pinupunta ko to, papayungan ka yun pa nga, ko. yung sasabihin ko eh. Bubuksan ka pa ng pinto ng sasakyan. Kaya nga, sabi ko, ang ginamit ko halimbawa, nakita mo ba yung mga food chain na may mga... Oo. Meron ako nakikitang gwardiya. Naglilinis pa ng mesa kasi masyadong busy na yung mga waiter Yung mga nilang crew, ganyan. tama po. Oo. Ha? Totoo, nangyayari Pati yung po mga yan. pinggan, kinukuha nila, ilalagay na nila doon sa pinaglalagyan ng mga pinggan. Oho. Kung itong mga ito ay nakakapag-multitask, sapagkat alam nila yung sitwasyon eh. Totoo po. Maraming tao at wala namang panganib, so nakita niya nakakalat ang pinggan, nakakalat yung ganito, kahit gwardiya siya, ginagawa niya. Kayo po, bangko kayo eh. Kung inaakala po ninyo na inyong mga consumers po ay valuable clients, O, yun naman. Oho. yung ba namang nakukuha ba ako ibig, yung ba naman akong tinulungan mo lang na siguro split seconds lang. Ah. Oh, ito naman sinasabi mong kumari ko. Opo. Pati mag-isip talaga ano na eh. Talaga lahat pagtutulungan na ako, huwag mo na sabihin kumari lahat. Opo. Nakita mo ba yung kinasangkapan nila nung ako'y tanggalan ng ano ng kumari ko din yun eh. Oo nga pala, yung nag-ano. Oo. Oh, tingnan mo, pati kumari ko kinakasangkapan na nila. Talagang inisan na to eh. Talagang pikunan na to eh. Meron naman silang pwedeng utusan. Oh, basahin mo to kanya na tatanggalin na si Kong Dante. Ay, teka muna. Huwag naman ako eh, kumpare ko yan eh. Totoo. Alam mo ikaw, Nelson, tatanggalin na si Jen. Oo. Siguro, Tatanggalin ka na rin sa programa, Jen. pupunta ka na doon sa... Huwag na ako magpapasalita. Ayoko na. Matagal ko na kasama niyan eh. Oh. Si Mario Joseph, nung mapanganak yan, nasa tabi ko eh. Kaya nga. Pagkatapos yung pakakasama pa. Oo nga yung naman. bang ganun, hindi ba mapapansin ng tao yan? Oho. Ngayon, tinatanong, balikan natin. Balikan natin. Bakit niya nasabi yun? Oho. Nagkaroon siya ng emotional outburst na. Ayun nga. Wala na kaming kakampi dito eh. Minsan nasabi niya yun eh. At sa kamera po, nasabi Isipin niyo. mo, salita ni Dan Fernandez. Yung paglustay kanya. Ayoko na nga umano doon kasi nga ako pinag-iinitan na eh. Sa totoo lang, dapat di kami gumagamit ng ganun eh. Lalo na yung Franz Castro kung magsalita yun. Ay, oo. Meron ng pag-uusga, may konklusyon. Hindi dapat ginagawa ng pagdinig namin yun. Kaya Di ba pala palagi sinasabi ko sa inyo Opo. yung code neutrality of an impartial judge? Sila pag nagsalita, pagkatapos ng interpellation, magkukonclude pa eh. May conclusion. Palaging ganun eh. May kasalanan na ka na hindi kaagad. dapat ginagawa yun. Kaya ang tanong ko sa COA, paano ngayon? Oo. Yung ibang parte ng katungkulan mo, ibinigay mo dito. Iba yung parametro nila, ibang standard dito. Yung sa inyo ay confidential, dito public. Hindi ba na-compromise itong mga papeles na to? Hindi ba na-compromise na ang confidentiality ng nature ng papeles na to? Paano kung halimbawa, yung resulta ng ginawa dito tsaka ginawa nyo ay hindi pareho? Ayun nga. Anong mangyayari? Basta kami po, audit lang. Audit ka nga lang. Pero, ang katungkulan mo, ikaw lang. Ikaw lang. Binigay mo yung papel eh. The committee and yourself are using the same set of papers. The same reports. Bakit binigay mo? At ang punto nga, paano kung magkaiba nga yung naging desisyon? no? Meron ba yung naisagot na matino? Wala rin. Pwede kayong ma-impeach. Bakit? Impeachable official lang. Inamin mo na nga, kayo lang at kayo lang, wala ng ibang opisina na pinagbigyan ng karapatan, ng mandato na mag-audit, ikaw lang. Sabi ko pa nga, ang saligang batas natin ay siloso. Ikaw lang. Walang ibang parte ng gawain mo, responsibilidad mo na ibibigay mo sa iba. Pero hindi naman daw po kung makaka-impluwensya, kung ano man ang pasan ng Kamara, kung ano man ang pasan ng COA doon sa kanilang pagsusuri, pag-audit, sabi niya, i-stand naman daw niya kung ano desisyon ng COA. Yun ang kanyang pagmamatwid, di po ba? Yun ang sinasabi mo. Paano mo masasabing hindi ka mai-influensahan? Sige nga.
Lalo Paano mo sasabihin na hindi ka may influensyahan? Oho. Eh yun nga lang pinatabi, bigyan nyo kami, nagbigay kayo kagad. Hindi man lang kayo hindi nyo man lang sinulatan ang House of Representatives. Sir, Madam, with all due respect, Opo. kami po naman ay nagpapasakop din sa inyo, pero alam po ninyo, kami po ang may tuntunin na ganito, na kahit na po sinabpinan nyo po kami, ay magmi-meeting muna po yung aming komisyon, ay kailangan pong pag-usapan po kung may bibigay po namin o hindi. Kasi iniisip po namin na baka nalilisya po kami kung gagawin po namin ito. Aha. Pwede po ba kanya na ipaalam muna namin sa aming commission proper pag-usapan mo? Eh, hindi, nagbigay ka agad eh. Aha. Hindi daw po Kasi nire-recognize daw nila yung power of the force. Yun, hindi na po nila matatanggihan yun. Kung kapag Eh, hiningi wala ng naman Congress, tatanggi sa power of the force. Ito yung pagbibigay ng budget, hindi pag-audit ang pinag-uusapan eh. Ayun. Yung power of the force, kami ang magbibigay ng budget sa lahat ng opisina. Aha. Yun ang power of the force. Eh, audit ang pinag-uusapan natin. Aha. Ano na naman, i-connect mo na naman yung power of the force. baka daw kasi hindi mabigyan ng pondo yung COA. O yun, sa takot nila. So, ang independence mo ngayon, Opo. nakukompromiso ka. Oo nga. Ayun. Ayaw niyang aminin na hindi po kanya. Yun sinasabi mo. O bakit? Paano mo nalamang hindi ka makukompromise? Hindi ba pinag-uusapan? Kaya nga kayo independent constitutional body. Kailangan ay walang magi-impluwensya sa inyo. At walang makaka-impluwensya sa inyo sapagkat constitution na ang nagsabi. Opo. Kaya hindi kayo pwedeng dyan eh. Hindi kayo pwedeng takot-takutin. Ni hindi man pwedeng sabihin, ay, hindi kayo namin kayo bibigyan ng budget. Hindi eh. Meron silang fiscal autonomy. Totoo po. Kung ano yung hiningi nila, mapipilitan kang ibigay yan. Independent, para hindi mo pwedeng takutin, para hindi mo pwedeng impluensyahan. Aha. O bahala na kayo kung kayo matatakot sa sarili nyo. Kasi ako dyan ko, kapag kakalam ko, minsan, dalawa lang ahensya na natatakutan ng Congress eh. COA at saka Ombudsman. Di ba? O paano naman yung iba? Sari-sari namang mga paglabag kasi yung nakikita yun sa na nga kanila, po. di ba? Kaya ayaw magtanong pagka-ombudsman. Ay, nako. Ba't ko tatanungin yan? Kung balikan ako niyan. Ako lang ang nagtatanong eh. Meron pa nga akong 2 bills tungkol sa COA. Alam mo bang hindi lang na-schedule sa takot ng chairman? Ganun po. Eh, meron akong 2 bills Opo. na yung pag-audit. Kailangan pagka lumampas ka ako ng 2 taon at hindi ka nakapag-audit, kalimutan mo na yan. Kasi nga, isipin mo 10 taon na. Samantalang ikaw, Nelson, nagsilbi ka lang 3 taon. Pagkatapos hindi ka na congressman, wala ka ng papeles. Yes. After 10 years, at Saka saka kayo kanilang audit. itatawagin, bubulat-lating ka. Nahabol ka ngayon, no? Paano naman? Late na. So sila, kahit anong oras kang ipatawag, Pwede, dapat. So, pero kayong batas, ang panukala, hihintayin nila. They will take all their sweet time. Sabi na, after 10 years, saka ipatatawag si Nelson Lubao. So sabi ko, hindi, ilagay natin sa Yun nga. 2 years. Para sa ganun, ando po yung dokumento mo. Hindi pa nawawala. Minsan hindi na-schedule eh. Yung chairman takot na takot eh. Opo, delikado. Ano ba akong problema mo? Pasensya ka na boss, wala nang kesyo ganyan eh. Wala tayong kwarto, wala tayong ganito, wala tayong quorum, wala tayong... Lahat na lang ng katwiran sinabi para maiwasan lang na dinggin yan. Kasi nga naman, kung makuha ka naman, hindi nakipaliwan Pero na ako ganun. humarap ako, minsan na-schedule lang minsan yan. Hinarap ko silang lahat eh. Ako laban sa lahat. You and me. Against the world. Yung isa pa, sabi ko, bakit kayo palaging post-audit? Ayun nga. Ayan, isa pang malaking issue yan, Kong, ha? Pagkatapos sabi ko, ito, nakalimutan ko, pero hindi ko nagkakamali, Section 33. Opo. Yan ha. Nung kanilang State Audit Code of the Philippines. Ito ay Presidential Decree 1445 eh. Nakalagay doon. Ang COA kanya ay merong responsibilidad na i-prevent. Prevention eh. I-prevent, sabi niya, yung IUEEU. IUEEU? Alam mo yung IUEEU? Hindi ko alam. Nelson, EU. Avatar. EU. EU. Minsan narinig ko na yan. Hindi ko lang maalala kung pinaliwanag nung taga-COA eh. Para makapagsalita naman si Nelson. Baka sabihin mo, hindi na kita binibigyan ng